Hey sup guys! Welcome again to my channel and happy 300 plus subscribers sa atin. And ayun, may kwento ako sa inyo. Nung isang linggo ay pumunta kami ng nanay ko sa Manila and nakakita kami ng mga tiyanggian or sa mga divisoria ganon na may nagtitinda ng cellphone na mumurahin, mga iPhone, ganon. So ayun, na yung parang na-curious kami ni mama kasi sabi daw nila kapareho daw to ng tunay na iPhone. Maliban nga lang na ito ay Android, yung tunay na iPhone ay iOS. Dahil sa curiosity namin dalawa ng nanay ko, ay napabili kami. So, siya yung gumagamit nito. Tingnan natin kung maganda ba talaga or worth it tong replica ng iPhone. So, kung makikita nyo, ito na kaagad yung ipapakita ko sa inyo. Kasi, nawawala yung box. Niwala ng nanay ko. Yung features niya po ay... Ito po ay iPhone 5C. And ang kinuha ng nanay ko ay itong color na ganito. Ang camera nito sa back cam ay 12MP. Tapos yung front cam naman daw nito ay nasa 5MP. 3G na daw po siya. And yung memory niya sa RAM, 16GB. Tapos dun sa ROM, 8GB. So malaki na rin. And ayun. Tapos dun naman sa OS, ayun, Lollipop na daw siya. And hindi siya iOS. Android siya. Lollipop. Android Lollipop. So ayun. Yung battery capacity naman daw po ay 3,200. Tapos, yung CPU daw nito ay quad-core. So, ibig sabihin, mabilis-bilis na din po itong cellphone na to. So, ayun. Ayun po yung mga features nitong cellphone na to. Ang sunod naman natin yung titignan ay yung mga accessories na nakalagay doon sa box. So, makikita po natin na may ganito. Ano nga bang tawag dito? Basta ito. Tapos, ito naman. So, pag pinagsama, charger. Ayun. Tapos, ito naman, ay puta. Ito yung kasama niya earphones. So, makikita natin na hindi siya pang iPhone. So, nung tinest ko to nung nandun kami sa Manila ay sobrang lakas, maganda siya. Pero nung tinest ko sa bahay ay isa lang yung gumagana. So, ayun. Sa mga nagtatanong kung saan namin ito nabili ng nanay ko, hindi ko alam kung saan sakto siya. Basta sa Robinson sa Manila ba yun. Pero may makikita naman po kayo dito sa Quiapo, sa 168, 999 Mall. Marami dong mga ganito. And basta mga shop doon na ganyan. so, hindi worth it yung mga accessories na nakalagay dito. Siguro gagana lang siya mga 2 to 3 weeks, pero pagkatapos nun, wala na, hindi worth it yung mga accessories. Ang sunod naman na free ay itong case na to. So, i-attach na natin. Bagay naman sa cellphone. Buti may free siya. Nagkakahalaga nga po pala ang iPhone na to ng nasa 3,500. So, mura na rin. So, buksan naman natin kung tunay nga ba yung mga nakalagay sa features niya or hindi. So, ayun. Pag bubuksan nyo po siya, nanginginig yung kamay ko. Pag binuksan nyo po siya, nakalagay po ay yung logo ng Apple. So, hindi mo agad mahahalata na peke siya. So, finally, nagbukas. So, makikita natin na pang iPhone talaga yung naka-display. Yung may paganyan-ganyan pa. So, ayun. Dito mo na kagad makikita na hindi siya tunay na Android. Ay, hindi siya tunay na iPhone. Gawa kasi may mga paganto-ganto pang launcher. Mga pang Android lang yun, diba? Kung hindi ako nagkakamali, pang Android lang yun. So, namatay na. So, mamimili ako. So, ang pipiliin ko yung tunay niyang launcher. So, ayun. Hindi mo kagad mahalata na peke siya. So, makikita nyo naman na smooth siya. Smooth din. Smooth naman siya. At, wala kayong makikitang bahid na may pagka-Android. Maliban na lang dun sa nagpakitang mga launcher na pipiliin nung unang-una. Pang Android talaga. So, tingnan natin yung settings. Yung settings niya, pang Apple din. And tingnan natin sa general. Then, wala naman. Okay din. May assistive touch din siya katulad ng tunay na iPhone. And, tingnan natin yung about phone. Doon sa nakalagay na total space, 16GB. Tapos, yung available ay 15GB na lang. So, pag tinignan natin dun sa yung mga apps na nakalagay dito, makikita natin na nasa 1GB lang talaga. And, diba, parang niloko lang kami. Kasi, sinabi nung nagtitinda sa amin na 16GB yung tapos makikita namin 1GB na lang. Isang laro lang yung nilalagay namin, puno na kaagad yung
interface nitong iPhone. So, thumbs down para sa amin tong iPhone na to. Sunod naman na yung camera. Ita-try ko yung back cam. So, ayun. So, makikita nyo naman na Sa pag-picture ko ng phone, ang labo. Hindi ka panipaniwala yung 12 MP nakalagay dun sa box. Tapos yung sa harapan naman ng camera, magsa-selfie ako. So makikita nyo na kagad na hindi kaaya-aya yung kinalabasan ng camera. Bukod sa malabo, may itim pang nakaano doon. And binigay sa amin yung contact number nung pinagbilan namin and hindi namin makontak. Ang pangit nyo, pagka isang linggo agad, yung pangit na agad. So para sa amin ng mama ko, hindi siya worth it. And yun. Tsaka habang tumatagal, nabagal siya. So yun. Wala namang problema dun sa wifi niya. Maganda din yung wifi niya. And yung bluetooth niya minsan hindi nagana. Tapos minsan ang hirap pa pindutin itong home button niya. So pag pinatay naman natin, ganito naman. Pang iPhone din. So kayo na pong bahalang humusga kung worth it ba talaga o hindi. Pero kung tatanungin niyo ako kung bibili ba ako nito sa ulit, ay ang masasabi ko lang ay hindi na ako bibili. Kasi kung bibili ka ay bumili ka na lang ng tunay na iPhone kasi doon, kung anong binayaran mo, yun yung matatanggap mo. Eh dito, mura nga, sirain naman o wala. So ayun, ito na yung maikling review sa iPhone 5C. So kayong bahalang humusga kung worth it ang replica o hindi. So yun. Thank you guys for watching and see you on my next video. Goodbye. At ayun, so see you guys on my next video and kung may gusto pa kayong ipagawa sa akin ay mag-comment lang kayo sa baba at kung gusto niyo pa pong makita ang mukha ko ay i-click niyo lang ang subscribe button. So see you guys on my next video. Goodbye.